beloved, Boss Mike, Cervera. Punta na natin ito. Nako, grabe. Oo, Attorney Claire, ayaw magpaawat talaga. Pasok! Ang gobyerno sa intelligence gathering, Hmm. kaya nangyayari ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Alaka. Buwelta dyan ang Malacanang, hindi terorista Ah. ang mga estudyante. Oh, kita nyo mga kababayan ko, eto na naman si Sara Duterte. Tingnan nyo si Sara Duterte, tanga. Biruin ninyo mga kababayan, lahat na lang may maisisi lang, di ba? Pati ba naman yung gawain ng mga bata na yan, kasalanan ni Pangulong Bongbong, Clarita R? Di ba, paring Alan? Kasalanan ba? So, ibig sabihin yung nangyari noong 2019 na pamamaril din ng estudyante na ikinasawi ng isang kamag-aral niya. Kasalanan din ni Dugong yon. Alam nyo, bobo talaga itong si Sara Duterte. Bobo! Oo, napaka-bobo na ito. I-search ninyo. Mga kababayan, meron pong nangyari na, naalala ko lang shooting incident sa loob ng eskwelahan. Oh. At ikinasawi ng isang estudyante. Oh. Ayan mga kababayan, pinapakalat kasi ng mga DDS na bobo tanga na ano daw mga kababayan, Lovely Dominguez, ngayon lang daw nangyari yung ganito, yung merong namaril sa loob ng eskwelahan. Mga bobo nga yan. Na meron nangyari na rin ho, mga kababayan, nung panahon ni Digong. Pero hindi naman natin sinisi kay Digong yun. 'Di ba? Hindi natin sinisi. Kasi nga, ano naman alam ni Digong dun sa barilan na yon? Hawak ba ni Digong ang utak nun? Kasi matino tayo. Oh, ngayon, dahil nga bobo, tanga, mangmang si Sara Duterte, na idol din ng kagaya nilang bobo, tanga, mangmang uto-uto, abay sinasakyan na eka. Oy, naku, kasalanan ni Bongbong Marcos yan. Lahat na lang kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi ko sa inyo. Sumakit ang mga pepe ng mga yan? Oo, sigurado isisisi kay Pangulo. Bakit? Si Pangulo ba ang kumarat? Mga tanga talaga itong mga DDS na to eh. Oo. Di ba? Magaling manisi ng manisi ang putang ina. Di ba? O halimbawa, sumakit ang pepe ni Sara. Sigurado kasalanan ni Pangulong Bongbong yan. O bakit sumakit ang pepe mo? Kasalanan ni Bongbong Marcos ito eh. Bakit? Si Manong Bongbong ba ang kumarat sa'yo? Oh, yung ganon mga kababayan ko. Oh, ibintang mo na lang sa akin. Kasi pag ako ang may kasalanan. Halimbawa, 'di ba? Ako ang kumarat sa iyo. Ay sigurado, sasakit talaga pepe mo. Tao pa mo ha. Gayahin natin si Sara. Yuyuko-yuko pang ganun. Putik na yan. Di ba? Grabe. Oh, ito na. Sinisi na naman ang gobyerno ni Buday. Palpak daw ang gobyerno sa intelligence gathering, kaya nangyayari ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo mga kababayan ko. Kaya ito hindi lulusot sa Malacanang. Oh, sige, tuloy. Buwelta dyan ang Malacanang, hindi Nako. terorista Nako. ang mga estudyante. Yes, hindi naman terorista ang mga estudyante. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng Correct. mukhang di umanong gumunlang Oh, sa online gaming yan. na marahas. Oh, di tama tayo mga kababayan sa opinion natin. Ito na nga ba mga kababayan yung sinasabi natin? Yung mga napapanood ng mga anak ninyo, limitahan ninyo. Oh, kasi malaking epekto yan mga kababayan. Yung mga napapanood natin. Katulad ni Sara, di ba? Kakapanood niya ng kung ano-anong mga palabas, ng kung ano-anong mga online games,
Ayan, tignan nyo resulta. Nagkahangin ang utak niya. Kaya mga kababayan, pag-isipan yung maigi yan. Tuloy. Yan ang giit ng Malacanang kaugnay sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City. Welta ito ng palasyo sa ilang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo walang alam si Sara, manisi lang na manisi. Kaya talaga mga kababayan, matutuyuan kayo ng matutuyuan kayo ng sperm cell dyan. Nakalimutan yata ni Puday, part siya ng government, ewan ko ba kay Puday, lagi sinisisi pa. Kaya nga! Ay nako mga kababayan, kapag si Sara, mawala, pakitakpan yung mga tenga ng mga bata. Pag si Sara, mga kababayan, nako Diyos ko po, matutuyuan kayo, ng paano ba gagawin natin na medyo maganda na salita kapag sinabi ko na paki-comment, matutuyuan kayo ng tamod kay Sara. Paki-comment nga para sa susunod alam ko yung sasabihin ko. Ano? Diba? Grabe ang Celtic na ito ano ba pwede? Matutuyuan kayo ng katas. Ayan. Dugo na lang ba? Hindi, gusto ko yung katas. Ganon. Puting sago. Tangina, ang bobo Di ba? Matutuyuan ng gravy. Uy, gustong-gusto ni Sabito na mga topic. Ewan ko. Sige, pakinggan na nga natin. Buwisit na tong si Sara Duterte na to Ito ng palasyo sa ilang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ng bise, dapat protektahan ang mga mag-aaral mula sa aniyay radical influences. Pati na rin daw sa pang-aabuso, kapabayaan at karahasan sa loob ng eskwela. Kita ang nyo? Trahedya. Iniisipan ni VP Sara sa pagiging palpak ng gobyerno, kilalanin ang kahalagahan ng intelligence gathering at pagtukoy ng mga banta sa buhay ng mga bata. Tignan yung mga kabayan, bobo talaga, di ba? Ano ang banat ni Atty. Claire? Sabi naman ni Yusek Claire Castro, nangyari na rin naman ang ganitong mga trahedya sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hirit niya sa bise, Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. Correct. Hindi nangyari din. Kaya ikaw, Sara, huwag kang magtali-talinuhan dahil bobo ka. Kasi alam nyo mga kababayan, nagtatali-talinuhan si Sara para masabi sa mga tao na may laman yung ulo niya. Hindi niya alam na maraming matatalino na yung mga sinasabi niya, mga kababayan, ay lalong nagpapakita ng kahinaan ng ulo ni Sara. Mahina talaga ulo ni Sara, mga kababayan ko. So, sa totoo lang. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon. Especially sa pangyayaring ito, mga Pero totoo yan, mga kababayan. Tama si Atty. Claire. Aayunan ko. Bakit? Hindi talaga naiiwasan yan. Kahit nga yung matataas na, may pondo na, may budget na, para protektahan ang mga mag-aaral na bansa. Yung mga bansang may mga budget, may pondo, tulad ng Amerika, tulad ng Canada, tulad ng maraming bansa. 'Di ba? Ano nangyari mga kababayan? 'Di ba nangyayari pa rin 'yan? Bakit? Hindi mo kontrolado yung isip ng mga tao dahil sa mga makabagong teknolohiya, makabagong mga palabas na nakakapag-impluwensya sa utak na akala natin normal lang, na akala natin okay lang. Parang si Sara, tingin ng mga DDS, okay lang siya. Pero ang totoo, malala na ang tama sa utak niya.
Di ba? O, dandahanin ko para sa mga DDS. O, yung mga palabas na napapanood ng mga bata natin, eto, nung nakaraan ko pa sinasabi sa inyo. Di ba? May malaking resulta yan. Hindi natin napapansin. Parang yung mga DDS, si Sara, hindi nila pansin na akala nila normal pa rin. Pero mga kababayan, si Sara, malala na ang tama sa utak niya. Oh, mga kababayan, di ba? Estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. Yan. Minor de edad, hindi mga terorista. Sa huli, iginiit ni VP Sara na kailangan ng magising ng administrasyon sa sunod-sunod na nawawalang buhay ng ilang menor de edad. Kailangan na raw ang aksyon para sa mas ligtas na mga paaralan. Akala mo talaga may nagawa, putang ina mo nung DepEd ka, wala kang ang ginawa. Puro pandudugas lang yung ginawa mo. Wait lang. Sara Duterte, tanga, bobo kang hayop ka. Nakakatuyo ka ng katas. Oh, di ba? Mga kababayan, isipin nyo maigi. Naging DepEd Secretary ito. Tanungin nyo nga, sa loob ng 2 taon mahigit na pagiging DepEd Secretary ni Sara, ano bang nagawa niya sa DepEd? Kung inyong ibabangga sa kanyang panunungkulang 2 taon mahigit, sa mga winiwika niya, sinasabi niya, kinakatwiran niya, binabanat niyang mga salita ngayon, konektado ba? Nagkaroon ba siya ng mga programa para po sa mga sinasabi niya ngayon? Wala. Hindi siya nakagawa ng action man lang. Hindi siya nakagawa ng kahit na ano, mga kababayan, na patungkol sa mga sinasabi niya ngayon. Oh, di ba, Jing Martin? Kaya mga kababayan, sabi ko sa inyo, mahalaga na manuri. Mahalaga, mga kababayan, na kayo ay matuto na mag-analisa sa lahat ng sinasabi ng putang inanto. Di ba, Arnold Lopez? Dali na, ipalimos mo na yan, ha? O, konti na lang. Isang kembot na lang natin yan. Isang spaghetting pababa lang ng Di ba? Di ba? Yan po yan, mga kababayan, eh. O, sige, tuloy. Ikinabahala rin ng ilang mambabatas ang sunod-sunod na trahedya sa mga eskwelahan. Si Senadora Risa Ontiveros, Yan. kinadurog daw ng puso ang nangyaring pamamaril. Lahat naman tayo. Kasi alam nyo, Winterhan, Nelson Tulin, Ernida Samartino, Ai Chang, Alicia Duran, piling kasi tibingin ng kampo ni Sara Duterte, sila lang ang nagmamalasakit. Sila lang ang may karapatan na magmalasakit sa mga kabataan. Putang ina nyo. Wala kayong nagawa. Kung meron man ang mga malulungkot, kung meron man ang nasa poder na dapat na mahabag at magalit, kami yon, hindi kayo. Kala nyo kasi itong kampo ni Sara, hindi siya parte ng gobyerno. Parte ka ng gobyerno, tanga. Vice-presidente ka, yun nga lang, hindi ka tumutulong. E di sana, yun naman pala, alam mo palang ganyan. E di inubos mo sana yung pondo dyan, hindi yung inubos mo kay Mary Grace Piatos, Sara Duterte, putang ina mo! Tao pa ko ha! Tanga! Di ba, mga kababayan? Oh, salita ka ng salita ngayon. Oh, dapat, yun naman pala, alam mo naman pala yan. Eh bakit inubos mo kay Mary Grace Piatos yung napakalaking mga pondo mo? Eh di dapat ginawa mo na eh. Nung nasa DepEd ka, prinotektahan mo na gamit-gamit yung mga pondo na naubos kay Mary Grace Piatos, Kokoy Villanueva, di ba? Chippy McDonald. Oh, tama ba? Tama, Jing Mark. Marijo nakakainis eh. Ganun lang naman kadali isipin eh.
Siyempre, bobo yung mga DDS. Tanga pa. May bonus pa, uto-uto pa. Di ba? Paano mo mapapaniwala yung mga yan? Sa katotohanan. Sabi nga ni Attorney Bautista, yung mga yan, mga mahihinang nilalang. Tingnan mo, pati ho netizen, mga kapadaan, visit kay Sara Utoy, banatan mo nga si Sara Utoy. Pasok. Secretary, di ba? Ayan na. Utoy! Makita nyo mga kababayan maging yung mga bagets ay nakakaunawa. Mukhang yung ating pangunawa ay nakukuha ng mga bata. Pero si Sara Duterte, putang ina, matanda ka na, di ba? Namumuti na yung bulbul mo. Mas matalino pa rin yung bata sa'yo. Di ba? Ano, mga kababayan? Totoo. Matanda na ho si Sara Duterte. Mukha na nga 55 Di ba? Kahit na 46 siya. Putik na yan, namumuti na yung bulbul niya, mga kababayan. Mas matalino pa rin ang bata sa kanya. Pakinggan nyo si Utoy. Utoy, banatan mo nga yan. Ayop ka. Nako, ewan ko. Dati kang DepEd Secretary, di ba, Sara? From June 2022 to July 19 of 2024. Di ba? So, ikaw sana, nagawa mo sanang i-heighten ang security sa lahat ng mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Kita nyo mga kababayan ko? Mas matalino pa yung bata sa kanya. Tapos gusto nyo gawing presidente ang putang ina? Katwiran pa lang, unang banat pa lang nung ni Utoy maikukumpara nyo na kung sino mas magaling kay Sara. Malayo na talaga yung talino ng bata kaysa sa kanya. Pwede ba? Panoorin nyo ng bombo ito. Panoorin nyo. Yan. Pasok, Utoy. Utoy, banatan mo. Hindi ako magsasalita Pakinggan nyo yung bata. Si Utoy. Utoy, banat. Dati kang DepEd Secretary, di ba, Sara? From June 2022 to July 19 of 2024. Di ba? So, ikaw sana, nagawa mo sanang i-heighten ang security sa lahat ng mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Correct. At maprotektahan ang mga kabataan, di ba? So don't blame the government because you were part of the government. Correct. You were the DepEd Secretary before. At marami ka sanang nagawa. Diba? At sabi mo pa nga nun, bigyan ka ng 100 billion pesos and you will fix the education system in the Philippines. Pero ano nangyari? Diba? And you resigned. Diba? So, don't blame. Diba? Huwag kang magsisihan. Makipagtulungan ka. Ayusin natin ang Pilipinas. Huwag yung puro sisi, paninira at panghihirap baba. Please, tigilan mo na, Sara. Talaga. Sabi ni Utoy, mga kababayan, please, tigilan mo na, Sara. Tanga. Kita nyo, mga kababayan ko? Ganyan ho natin ihambing, Ihambing natin. Yung utak ni Sara Duterte, dinadaig ng mga bata. Dinadaig ng mga bata ang kakayanang mag-isip ni Sara Duterte ng tama. Kung yung bata nakakapag-isip at merong magandang katwiran at halimbawa, si Sara, biglan niya na lang naisip dahil sa sobrang ampalaya, galit, ngit-ngit kay Pangulong Bongbong, mga kababayan, ayun. Kung ano na lang ang sinasabi niya. Nakita nyo si Utoy, mga kababayan ko, di ba? Yan dapat, ganyan ang katwiran. Hindi ho yung, ewan ko ba, lahat na lang. Alam nyo kasi ngayon, matindi ngayon ang usapin dyan Marami ang nagtatalo-talo ngayon dyan sa nangyari na shooting incident mga kababayan Di ba? Ngayon, mga kababayan, bigyan natin ng reaksyon ito Dati kang DepEd Secretary, di ba? Tama. Dati kang DepEd Secretary, ni Utoy. Tama naman. Sara, from June 2022 to July 19 of 2024. Kita nyo, 2 taon mahigit, mga kababayan, na naging DepEd Secretary. Diba?
So ikaw sana nagawa mo sanang i-heighten ang security Naman. sa lahat ng mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Correct. Dapat ginawa mo na yung sinasabi mo. Yun na nga yung sinasabi ko eh. Hindi na tumutugma yung sinasabi niya ngayon sa pagiging DepEd niya noon. Kung sana naumpisa niya lang, di ba, kahit hindi niya matapos, maumpisa niya lang na magpalaganap ng pamamaraan kung paano maprotektahan eto hong mga paaralan. O kaso, nakakahiya mga kababayan. Bakit? Walang nagawa yan. Protektahan ang mga kabataan, di ba? Correct. So don't blame the government. Yan. Huwag mong sisihin ang gobyerno, eka ni Utoy. Pero ikaw, Sara, lahat na lang. Sabi ko nga sa iyo, pag sakit ng pepe mo, kasalanan ni Pangulo yan. Di ba? Lahat yan, mga kababayan, ng mararamdaman nila Randy Reyes, Dali Babes. Isisisi Annabelle. Oo, Annabelle, Isisisi TGR 2K26 kay Pangulong Bongbong. Di ba? Oh. Because you were part of the government. Yeah. You were the DepEd secretary before. Correct. Di ba? You are part of the government still. Di ba? And you are the DepEd secretary before, sabi ni Utoy. Anong ginawa mong putang ina mong Sara ka? Ano yan? Nagpalamig ka lang ng pepe sa opisina mo? Ano yan? Palamig pepe lang ang ginawa mo? Di ba mga kababayan? Oh. Wala, nakandun lang, nakatapat sa aircon, nakabuka ka siguro ang putang ina. Walang nagawa. Oh, di ba? Oh, nag-iisip lang, palamig pepe habang inaantay, mga kababayan, yung pong kikikbakin niyang pera. Di ba? Oh, habang nag-aantay yan ng makikikback na mga pera, oh, dumating na ba yan yung yung budget? Dumating na ba yung confidential pad ko? Niisip no, no? Oo, bubuka, 'di ba? Bubuka-buka pa yung hita ng gano'n, no? Oo. Ko-close open ng ko-close open. Kulang na lang mga kababayan magpapatugtog ng isasara ang bulaklak, ibubuka ang bulaklak, ipapasok ang hari, ang reyna'y nakiliti. Ang tao pa ko ha! Ayop! Mga kababayan! Di ba na? Oo! Siyempre mga kababayan, paano ka naman hindi makikiliti? Mga kababayan ko bilyon-bilyon ang perang nakikickback. Ay, nako mga kababayan. Oto, ibanata mo. At marami ka sanang nagawa. Oh. Diba? At sabi mo pa nga nun, bigyan ka ng 100 billion pesos. Correct. And you will fix the education system in the Philippines. Pero ano nangyari? Diba? Ngangay, Utoy, wala. Ang nangyari, nagkaroon ng mga pangalan na hindi natin kilala. Walang birth certificate, walang record, walang marriage certificate, walang death certificate, at lalong-lalo, wala sa kalendaryo. Di ba? Diyos ko! Wala mga kababayan. Wala. Walang nagawa. Grabe. Ayop talaga si Sara Duterte. And you resigned. Diba? So, nag-resign. Wala man lang napatunayan sa DepEd. Pag-resign mga kababayan, na-discover lahat yung mga ghost student, ghost food packs. Biruin ninyo mga kababayan, pati food packs tinitira ni Sara. Ghost student, napakalaking pera niyan. sabi ni Dets, dati ka bang bold star? Hindi naman. Dati ako sa ano ba yun? Dati ako sa gigulo, gumaganon-ganon. Grabe mga kababayan. Di ba? Ang daming issue, confidential fund, ghost student, ghost food packs, overpriced,
ng mga procurement, ng mga binili na kung ano-anong computer, na kay mamahal, mga motor, mga sasakyan, at marami pang iba. Maging yung basurahan, pinagkakitaan niya. Ganong katindi, mga kababayan, si Sara Duterte. Oh, tuloy. Don't blame. 'Di ba? Huwag kang magsisihan. Makipagtulungan ka. Yan. Ayusin natin ang Pilipinas. Alam nyo, ang ganda ng sinabi ng bata na ito. Huwag kang manisi. Tulungan natin, makipagtulungan ka, Sara. Ayusin natin ang Pilipinas. Grabe yun. Malalim yun, mga kababayan. Biruin nyo sa isang bata na ganito, maririnig nyo yung huwag kang manisi. Tumulong ka. 'Di ba? Ayusin natin ang Pilipinas. Galing sa bata. Mga kababayan, hindi nyo maririnig yan kay Sara. Bakit, Boss Mike, hindi maririnig? Bobo siya. Huwag yung puro sisi, paninira at panghila pababa. Please tigilan mo na, Sara. Talaga. Di ba? Tigilan mo na, Sara. Galit na sa'yo yung mga tao. Gaga. Oh. Di ba, mga kababayan? Kasi nga ho, mga kababayan ko, eto, tignan nyo. Yan. Oh, halimbawa ito. Oh, tignan nyo kung gaano katangang putang inang yan. Masamang damo, matagal mamatay daw, BBM daw. Kundi ba naman tanga, di ba? Sinagot ngayon ni Atty. Claire Castro. Sabi ni Atty. Claire, maraming humihiling na siya ay mawala na. Totoo yan. Oh, sabi ng Pangulo, kita nyo nga, yung mga humihiling na mawala na, namatay na. Di ba yung may mga vlogger na nagkandamatayan na, kakahiling nila na mamatay na si Pangulo. Ayun, nauna sila. Di ba, mga kababayan? Kasi ang karma, digital talaga eh. Kaya nga ako, mga kababayan, hindi ko pinapanalangin na mamatay si Duterte ng maaga eh. Gusto ko humaba-haba-haba-haba. Ang alin? Ang buhay niya. Para mas mahaba-haba-haba ang paghihirap ng putang ina. Diba? O ano nangyari? O, hihiling sa Diyos. O, tayo bakit? Hihilingin mo, mamatay na si Pangulong Bongbong. Ano nangyari? Sabi ni Bro, bakit mo hinihiling na mamatay ang presidente nyo? Hindi mo ba alam na yan ay sinugo ko? Tinadhana ko na maging presidente siya dahil yaan ang aking gusto. Bakit mo kinukontra? Oh, di ba? O ngayon, mauna ka na. Nauna, mga kababayan, yung mga DDS, mga nagnandamatayan. Di ba? Oh, sabi nga ni Arnold Lopez, si Libayan, bakit ayaw humiling? Libayan, hiling ka. Hilingin mo nga. Oo, isang ano naman dyan, isang sample. Sample naman dyan. Kung paano mo hihilingin, na mamatay si Pangulong Bongbong. Oh, sabi rito, mga kababayan, ni Atty. Claire, maraming humiling na siya ay mawala na. Sabi ng Pangulo, wag naman kayong excited. Nagmamadali lang siguro makapwesto. Di ba? Oh, nagmamadali kasi Sarang makapwesto. Tignan niyo yung itsura, nangangayayat na sa totoo lang, nangayayat ng husto si Sara. Abay na mo problema. Malamang ito stress na stress. Kaya kung ano-ano na lang ang nasasabi niya, ayan tignan niyo, mga kababayan. Mukhang baklang tinamaan ng malalang sakit. Di ba? Yung itsura ngayon ni Sara. Dati, mga kababayan, mukhang baklang boksingero Ngayon, mga kababayan, mukhang bakla na may malalang sakit. Mukhang may AIDA. Di ba? Di ba? Ayan, tingnan niyo, mga kababayan. Mukhang baklang may AIDA si Sara Duterte.
Di ba? Yan ang humiling na mawala ang Pangulo. Kita niyo mga kababayan? Yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Yung mga nagmamadali na makapwesto. Sino? Si Sara Duterte nyo. Diba? Ngayon, mga kababayan ko. Kasi alam nyo, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Daw ng online gaming app kaya't namaril ang isa sa dalang estudyanteng gunman sa Tacloban sa Leyte. Pansamantala ng binan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang naturang app sa bansa. Yan, mga kababayan, naniwala na kayo. Di tama yung analisa natin, di ba? Teresita Tan, nung nakarang araw, nung bago ito, nung pagkatapos pumutok netong viral na balita na ito na nagbaril-barilan dyan sa Tacloban, di ba? O ano sabi ko sa inyo? Numero on tingin ko diyan, epekto 'yan ng mga napapanood ng mga kabataan. Epekto 'yan ng mga ng mga nilalarong games ng mga kabataan, di ba? Sino si Aida? Bagong jowa na hindi na gets. Sakit 'yon, Teresita Tan, yung Aida. Hindi na gets ni Boss Teresita Tan. Kapag sinabing Aida, sakit 'yun. 'Di ba? Ngayon mag-like, mag-share, Jenna Bores, puro ka lang ayos ka. Mag-like ka, mag-share ka, at mag-subscribe ka na. Nakapag-subscribe na si QTB. Buti pa si QTB. Nakapag-subscribe na po ako, kuya. Pa-shoutout po kay mama ko, Violeta Valdez! Tao pa ko ha! Diba? Yung mga anak ni Boss Violeta Valdez, puta, magaganda yan. Walang panama si Sara pag nakita nyo yung mga anak ni Ma'am Violeta Valdez. Diba? Duding Francisco. Nako, slap chick. Ito na mga kababayan. Wag na nating palalimin kasi bawal yan sa YouTube yung yung sakit na Aida. Sabi ni Lisa Sanchez. Aida at saka Heba. Ayan. Diba? Alam nyo na ngayon, yun. Sige na, check nyo na. Annabelle, sabi ko sa'yo, kembot-kembot na lang tayo, di ba? Palabas naman sa investigasyon ng PNP na isang buwang pinagplanuhan ang pamaril sa loob ng paaralan. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Sige na, patulan na natin dyan. So, ngayon lumiliwanag na ho, JC, ang tama na ito ay impluwensya ho ng mga napalabas, napapanood natin na mga game, yan nilalaro ng mga bata na marahas, yung mga akala nyo lang simpleng laro lang at nakikijoin pa kayo sa anak ninyo, imbis ho na makijoin kayo, samahan nyo ho, hindi lang ho yung makijoin sa mga anak ninyo sa paglalaro. Samahan ninyo, mga kababayan, ng gabay. Ipaliwanag nyo ho yung kanilang mga nakikita. Ipaliwanag nyo sa kanila yung mga ganito, ganyan. Hindi yung tinamaan sa ulo, sa pool. Ang galing-galing, very good. Di ba? Huwag ganon. Kailangan ganito dapat yan ganyan. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, dito tayo. Puntahan natin at talakayin natin at gusto ko, bago tayo magtapos, gusto kong ipahatid sa inyo yung opinion ko. Mga kababayan, ang opinion ko sa pinagtatalunan na ngayon, na gusto daw ibaba ang age limit, ganyan. Mga kababayan, gusto daw nilang ibaba ang sa 12 yung mapapanagot sa yung mga batas-batas. Mga kababayan ko, alam nyo, sa akin lang wala po akong kinakampihan. Tingin ko, tama naman ho, yung batas na nagawa ni Kiko Pangilinan. Yun nga lang, ayan mga kababayan, yun nga lang para sa akin, mukhang sa paggawa ng batas na yon, kulang tayo sa kahandaan.
Alam nyo kung ano yung ibig kong sabihin? Siya kulang sa kahandaan. Kasi sa juvenile law, yung gawa ni Kiko Law, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan ko, eto yun tignan ninyo. Saang korte dapat litisin ang mga bata na nakakagawa ng kasalanan? Wala naman tayong korteng ganyan, di ba? Meron ba tayong korte na lilitis sa mga bata? Ano nangyayari? Ito, nakapatay ito. Ito, nanggahasa ito. Minor de edad. Nangdugas ito. Nang snatch ito. Mga kababayan, di ba? Hindi nila pwedeng ikulong yung bata, isama sa mga matatanda. Tama naman dun yung mga nagsasabing ganon. Saan mo dadalhin yung bata? Hindi mo naman pwedeng isama yan. Doon sa sa mga bata. Di ba? Ay, sa mga matatanda. So ngayon, ang mangyayari ay nandoon lang sa opisina. Hindi naman habang buhay yung bata nandoon sa opisina. Kung meron man tayo na lagakan ng mga bata na mga nakakagawa ng mga kasalanan, kulang sa pasalidad, kulang sa mga pasilidad para doon ikulong. Wala Mga kababayan, maraming kakulangan. Ulitin ko mga kababayan, ako hindi ko kinukontra yung pong matching law. Ay, Kiko, law, mga kababayan. Kung hindi, ang nangyari lang, kulang talaga. Kulang sa implementasyon ng mga pangangailangan para sa batas na yan. Walang korte. Walang kulungan. Kulang nga ni ang Boys Town. Kukulang. Ilan lang ba ang Boys Town din di ba? So, kailangan dagdagan. Isa pa, budget. Budget mga kababayan. Halimbawa, mga kababayan, nahuli mo yung bata. Saan ba ang Boys Town? Dadalin mo ngayon yung bata saan? Sa Boys Town, malayo. Babiyahe ka ng 1 araw. Babiyahe ka ng 2 araw. Mamamasahe si pulis. Mamamasahe yung law enforcement agency, mga kababayan. Budget yun. Saan ba manggagaling yun? Wala hong budget ang gobyerno nun. Alam nyo, hindi masyadong siniseryoso kasi ng gobyerno yan kasi hindi ganun kadalas nangyayari. Pero ngayon, nagkaroon ng ganitong pangyayari na marahas, kaya ang nangyari, napansin ng gobyerno. Napansin din ng mga mamayan. Ngayon, ang tanong ko, anong silbi ng pagpapababa ng edad kung wala nga tayong paglalagakan, walang matibay na tuntunin para po sa mga batang nagkakasala o nakakagawa ng mga heinous crime. Kahit ibaba mo pa yan sa 2 taon, yung gusto mong panagutin, isan mo nga ilalagay? Saang korte mo lilitisin? Sabi nila pagka 15, pwede nang panagutin. Paano mo papababain? Paano yung 12, saan mo ilalagay yan? Saan mo ikukulong? Dapat yan ang ayusin ng gobyerno muna. Hayaan na muna natin. Ako, opinion ko lang ito Hayaan na muna natin yan at kailangan iayos ang lahat ng pasilidad para sa mga batang nagkakasala. Kung gusto nyong gawing 12 pababa o pataas, walang problema yan. Basta kailangan meron lang tuntunin na maayos, sistema na maayos, at paglalagakan lalo ayos ng mga bata. At gumawa na rin kayo ng mga korte na doon lang lilitisin ang mga minor de edad. Tama. Kahit na pababain nyo, hindi ko nakikita. Ako mga kababayan, hindi ko nakikita. Kasi ganun din ikukulong nyo ng ilan? 1 taon, 2 taon sa Boys Town? Gaano lang ba karami yung pasilidad ninyo na Boys Town? Meron bang pasilidad ang DSWD para doon ibilanggo yung mga bata? Walay. Kakapranggot nga ni. So anong pinakamatindi? Kayo, kaysa nag-aaway-away kayo dyan sa Kongreso,
sa Senado kaysa kayo ay nagnanakaw lang nagnanakaw, tutukan nyo ito. Gumawa na kayo ng matibay na tuntunin mula sa kulungan, mula sa korteng lilitisan ng mga bata. Kasi mga kababayan, hindi nila malitis eh. Diba? Hindi nila malitis eh. Yung bata, kahit pa maganda na ang implementasyon, kung wala kang mga materyales, kung wala kang pasilidad na paglalagakan ng mga bata, o yan, ponduhan nyo! Ayusin ninyo! Diba? Unahin nyo muna si Bato! Dito to. Seryoso, mga kababayan, iayos muna natin. Oo. Diba? Iayos muna natin. Patibayin natin lalo yung mga batas na yan. Nang sa ganun, kung gusto nyo na magkaroon ng example at masampulan at matakot ang mga bata, at least tingin ko, mas makakabuti yon. Yung nakikita nila na may bilangguan talaga ang mga minor de edad na hindi nakasama sa mga matatanda. Kapag inabot na ng tamang edad o kung ano yung gagawin ninyong batas na hangganan ng edad para mailipat na doon po sa mga matatanda, yung mga bata na hatulan ninyo kung gaano katagal na makulong, doon nyo na lang isama, makabawas na yung mga matatanda na, yung mga nasa tamang edad na. Kaya mga kababayan, boto nyo akong senador. Papanisin natin lahat yan. Ay, nako. Siguro naman maraming papabor sa akin dyan, Gawin muna natin. Kasi, example mga kababayan, example po example lang. Ito yung batas. Ito yung batas. Ito yung batas. Sundin nyo yan. Dapat sundin nyo. Kung wala ka namang sapat na na magiging kaakibat na pagkasama o requirements nun na mga pasilidad, ng mga pondo, wala ring kwenta ang batas mo. Importante pondo, importante yung maayos na tuntunin kung paano maisasakutuparan yung batas na yung mga mananagot, mula sa mananagot hanggang doon sa paglalagyan. Wala, mga kababayan ko, kaya nagugutom na ako. So paano, mga kababayan, magkita-kita na lang tayo mamaya? Oo. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.